kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Oliver. Taong 1978. Aurora Province. Lumaki kami ni Justin na si Lola Vida ang kinikilala naming lola. Gayong hindi namin alam kung sino ang tunay naming mga magulang. Dahil matagal na panahon kaming nawali sa kanya dahil ipinaampon niya kami. Nagpa siya kaming bisitahin siya sa baryo niya. Ang inakala naming masayang bakasyon, mauuwi pala sa isang karanasang kababalaghan dahil sa mga nagaganap sa nayong iyon na pinagkutaan ng mga aswang. Kuya Oliver, buti na lang po pinayagan tayo ni nanang at tatang na bisitahin si Lola Vida no? Oo nga eh. Marahil alam din nilang hanggang ngayon, nangungulila pa rin tayo kay Lola. Isa pa, ilang taon na rin nang hulit natin siya nakita, di ba? Wala tayong natanggap na kahit anong sulat mula sa kanya. Oo nga po eh. Sa tingin niyo po ba ayos lang si Lola Vida ngayon, kuya? Iniisip kong baka may nangyari pong masama sa kanya kaya hindi na siya nakakapagpasulot sa atin eh. Matanda na rin si Lola Vida kaya baka mahirap na para sa kanya makapagsulat. Ano ba, huwag ka nga mag-isip ng hindi magandang tukol kay Lola Vida, Justin. Siguradong ayos lang siya. Siguro nga tama kang nahihirapan na siya magsulat kaya wala na tayong natatanggap mula sa kanya. Ay, hayaan na lang muna natin sa ngayon, kuya. Ilang araw lang naman makikita na rin natin si Lola. Dahil magbabakasyon tayo sa bahay niya, di ba? Paniguradong matutuwa siya kapag nakita niya tayo. Tama ka din, Justin. Hindi na nga ako makapaghintay na makita ulit si Lola Vida patapos sa mahabang taon. Ngayon pa lang sabik na akong makauwi at makasama ulit siya. Ako rin po kaya, Kuya Oliver. Kaya bibili po ako ng pasalubong para sa kanya. O sige, Justin. Pareho kaming napangiti ni Justin dahil sa napag-usapan naming iyon. Namili nga kaming dalawa ng pasalubong para kay Lola Vida. Nang dumating na ang araw ng alis namin patungo sa baryo ni Lola, maaga kaming bumiyahe. Sa kabutihang palad, parang walang naging aberya sa biyahe naming magkapatid kahit kasama pa namin ang aso naming si Max. Ganoon na lang ang tuwa namin nang marating na nga namin ang nayon ni Lola Vida. Sabi, hindi na ako makapaghintay na makita ang magiging reaksyon ni Lola kapag nakarating tayo sa bahay niya, kuya. Ako rin naman Mabuti pa. Bilisan na lang natin ang paglalakad, Justin, ha? Hawakan mo na lang na mabuti ang tali ni Max. Baka makawala pa yung aso natin. Baka matakot siya at lumayo sa atin. Mahirapan pa tayong habuli siya kapag nagkataon. Opo, kuya. Hindi ko naman po pababayaan tong si Max O mabuti naman. Pero wala po ba kayo napapansin sa nayong to, Kuya Oliver? Para po kasing tahimik masyado. At wala man lang tayong nakakasalubong ng mga tao. Yun ang nga rin iniisip ko ngayon Marami sigurong nagbago sa baryong to. Posible nga po yan, Kuya Oliver. Siguro naman may makikita rin tayo mga taga rito kapag nagpatuloy pa tayo sa paglalakad. At hindi lang itong mga sirang bahay na nadadaanan natin ngayon. Huwag na lang tayong mag-isip ng kung ano-ano. Mas bilisan na lang natin ang paglalakad para makarating na tayo sa bahay ni Lola Vida. Sige po, Kuya Oliver. Uy, Max, dalihan mo na. Huwag ka na magpahila pa dyan. Nauna akong maglakad noon at nakasunod sa akin si Justin at Max. Napalingon ako sa kapatid ko nang sabihin niya yon. Napansin ko ngang nagpapahila sa kanya ang aso habang palingalinga sa paligid na tila hindi mapakali. Inisip ko noon na naninibago lang si Max dahil unang beses niyang nakapunta sa baryo ni Lola kaya ipinagsawalang bahala ko na lang. Maya-maya'y naglakad naman ulit ito kaya nawala na rin sa isip ko ang naging reaksyon niya. Mukhang wala nga talagang nakatira sa nayong to no? Halos sira at inabandon na lang ang kabahayan. Oo nga, kuya. Simula pa kanina roon hanggang dito. Medyo liblib nga nayong to kaya marahil nagsiyalisa ng mga tao dahil hindi na gaano abot ng kabiaslan pero sigurado kung hindi umalis si Lola Vida dahil alam niyang ito ang babalikan natin para makita pa natin siya Tama po kayo, kuya. Ay, naku, malapit na yata tayo sa bahay ni Lola. Sinang-ayunan kong sinabi ni Justin at nagpatuloy kami sa paglalakad. Nang makarating kami sa tapat ng bahay ni Lola Vida, napahinto kami at pinagmasdan iyon.
Nagkatitigan pa kaming dalawa dahil gaya ng ibang kabahayan, sira at parang iniwan na rin yun ni Lola Vida. Nagpasya kaming pumasok at pagpasok namin ay napahawak kami sa ilong dahil sa hindi kaaya-ayang amoy. Grabe, mukhang pati si Lola Vida. Bilisan na rin ng nayong to Justin eh. Oo nga po Kuya Oliver. Pero may kutob akong may nangyaring hindi maganda kay Lola eh. Teka, anong ibig mo sabihin? Amoy naman nating parehong masangsang na samyo nito kuya. Iyong lansa na parang dugo. Teka Kuya Oliver, tingnan po niyo roon sa dingding. Teka, hindi. May bakas ng dugo Justin. Hindi po kaya kay Lola Vida yan kuya. Di ba kami nangyari talaga sa kanya kaya wala siya rito eh. Pwede rin, hindi lang sa kanya, kundi pati sa ibang nakatira sa nayong to. Hindi ko na alam kung anong isipin ko Justin eh. Kinakabahan din ako at nag-aalala para kay Lola. Pero hindi pa naman tayo sigurado sa bagay na yun. Yan na po ngayon ang gagawin natin. Sana wala sa kapahamakan si Lola Vida, Kuya Oliver. Sana nga Justin. Yun nga din ang pinagdarasal ko eh. Ang mabuti pa siguro, maghanap tayo ng mga taong pwede natin tanungin ha, tungkol kay Lola Vida. Sige po kuya. Pero sa tingin po ba ninyo, may mapagtatanungan pa po tayo rito? Nagkamali yata tayo ng pasyang magbakasyon dito, Kuya Oliver eh. Yun ba, nandito na tayo eh. Kaya gawin na lang natin ang makakaya natin para hanapin si Lola Vida. Huwag na nating isipin na may masamang nangyari sa kanya. Mahanap natin siya. Basta magtiwala lang tayo. Opo. Kung ganun, umalis na po tayo rito, kuya. Mabuti pa nga. Halika na, kayong dalawa ni Max. Sige po. Dilisan namin ang bahay ni Lola Vida. Sinuyod namin ang nayong yun, pero wala kaming nakitang kahit isang taong pwede naming makausap. Inabot pa kami ng dilim sa daan at habang naglalakad kami, may nakasalubong kaming isang ali. Ganoon na lang ang tuwa naming magkapatid, kaya mabilis namin siyang nilapitan. Tinahulan naman siya ni Max, kaya naisip naming dahil iyon ang unang beses niyang nakita ang ali. Kaya pinakalma siya ni Justin. Pasensya na po kayo sa aso namin ha. Ganyan po talaga siya sa unang beses pa lang niyang nakikita yung isang tao. Ay, nga po pala. Ako po si Oliver. At siya naman po yung kapatid kong si Justin. Naku, wala yun. Alam ko namang normal sa mga aso ang ganyang ugali. Ako naman si Emma. Teka, ngayon ko lang kayo nakita sa baryong ito. Mga dayo ba kayo rito, ha? Opo. Pero dito rin po kami nakatira noon. Kasama yung nakilala naming lola. Siya po yung nag-alaga at nagpalaki sa amin eh. Bago niya po kami pinaampon. Dahil hindi po namin nakilala kung sino yung mga magulang po namin eh. Sino ba ang lola ninyo at bakit sa ganitong oras nandito pa kayo sa daan? Si Lola Vida po. Yun nga po yung problema namin, Aling Emma eh. Hindi po namin siya nakita sa bahay niya kaya hinahanap po namin siya. Wala po kami mapagtanungan eh. Dahil wala man lang kaming nakasalubong na tao maliban po sa inyo. Naku, si Tandang Vida lang palang hinahanap ninyo. O siya, sumama kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa kanya. Alam ko kung nasaan ang lola ninyo. Talaga po? Oo naman, bilisan na natin para makita kaagad ninyo ang lola ninyo. Naku sige po, maraming salamat po sa inyo Aling Emma. Ay naku sa wakas, makikita na rin po namin si Lola. Marami po kasi kaming gustong ikwento sa kanya. Lalo na, ilang taon din kaming hindi nagkikita. Siguradong matutuwa ang matandang yon kapag nakita niya kayo. Napangiti lang ako noon at napatingin kay Aling Emma. Hindi ko alam, pero nakaramdam ako ng kaunting kaba nang mapansing nakangisi ang ginang. Napailing na lang ako at ipinagsawalang bahala iyon. Magsisimula na sana kaming maglakad paalis doon pero nakarinig kami ng boses sa likuran namin. Mabilis kaming napalingon at nakita ang isang dalaga na naglalakad palapit. Natuon ang atensyon namin sa kanya at nang nasa harap na namin siya, nilingon ko si Aling Emma. Teka, nasaan na si Aling Emma? Ang bilis naman natin yung nawala. Oo nga po no. Hindi ko rin po napansin kung saan siya nagpunta, Kuya Oliver eh. Huwag na ninyong hanapin ang ginang na yon. Ayos lang ba kayong dalawa? Ako nga pala si Malari. Oo naman. Oliver at Justin yung mga pangalan namin. Teka, hindi mo rin ba napansin kung saan nagpunta si Aling Emma? Hindi eh. Ganun talaga ang aling yun eh. Kaya huwag niyo na siyang isipin pa. Pero ang sabi niya sa amin, dadalhin niya kami kay Lola Vida. Dahil alam niya kung nasaan yung lola namin Malari. Alam niyo,
Hindi lahat ng taong makikita niyo sa nayong to ay mapagkakatiwalaan, Oliver. Kung ganun hindi rin dapat kami magtiwala sa'yo, Malari. Ganun ba yun? Nakadepende naman sa inyo yun kung pagkakatiwalaan niyo ako o hindi. Nagbibigay lang ako ng babala. Dahil alam kong mga dayo kayo rito. Tama naman po si Ate Malari, Kuya Oliver. Pero ramdam kong hindi siya masamang tao kaya mas pagkakatiwalaan ko po siya kaysa kay Aling Emma. Teka, anong ibig mong sabihin, Justin? Hindi ko po alam kung bakit may masamang kutob ako kay Aling Emma, Kuya. Pero mukhang may binabalak siya sa atin. Kaya hindi ako naniniwala na alam niya kung nasaan si Lola Vida. Kung gusto niyo, pwede kayong sumama sa akin. Sa bahay ko. At doon tayo mag-usap. Baka kapag nagtagal pa tayo rito, may masama nang mangyari. Halina, sumunod na kayo sa akin. Uy, sige na po, Kuya Oliver. Pakiramdam ko rin po hindi tayo magiging ligtas kapag nanatili pa tayo rito. Tumitindig yung balahibo ko sa katawan. Ay, naku, siya, sige na. Susunod kami sa'yo, Malari. Tara na. Nagsimula na kaming maglakad patungo sa bahay ni Malari. Dinala kami ng dalaga sa kagubatan hanggang sa nakarating kami sa tapat ng isang maliit na kubo. Nang pumasok si Malari, ay sumunod na rin kami. Napansin ko namang parang hindi mapakali si Max, pero hindi naman siya tumahol, kaya hindi ako gaanong nabahala. Nilapitan siya ni Malari at hinaplos-haplos, kaya kumalma siya at nakatulog. Mukhang gusto ka po ni Max sa ginawa niya, Ate Malari. Tingnan po ninyo, at ang ibig ng tulog niya. Naku, mabuti nga yun, Justin. Mukhang pagod din kasi yung aso niya sa paglalakad. Kaya hayaan na lang natin siyang matulog. Ay, siya nga pala, Malari. Pwede mo bang sabihin sa amin kung anong nangyari sa paryong to? Nagtataka kasi kami ni Justin kung bakit halos wala kaming makitang tao kanina. Dagdag pa ron, sira na yung kabahayang nadaanan namin. Oo nga po, Ate Malari. Maging yung bahay ni Lola Vida, ganun din po. May nakita rin kaming bakas ng dugo ron. Ang totoo niyan, wala na nakatira sa nayong to. At kasama na ron ng Lola Vida ninyo. Teka, ibig sabihin, kilala mo rin si Lola Vida, Malari? Oo, Oliver. Halos lahat ng tao dito sa baryo kilala ang lola ninyo. Pero, ano pong ibig niyo sabihin na wala na pong mga tao rito? At wala na rin si Lola, Ate Malari? Sinakop kasi ng mga aswang noon ng nayong to. Ang ilan sa mga tao namatay na. At ang ilang naman, lumisan. Dahil sa banta ng mga nilalang na yun. Kaya pala hindi namin nakita si Lola sa nayong to. May posibilidad na umalis din siya. Kung ganun, kailangan namin mahanap siya, Malari. Oo, tama ka, Kuya. Hanapin natin si Lola. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin siya nakikita. Silang ayunan ko ang sinabi ni Justin. Napatingin ako kay Malari at napansin kong parang may gusto siyang sabihin pero nagpipigil lang. Tatanungin ko pa sana siya pero naunahan na niya ako. Alam kong wala kayong matutuluyan sa baryong to. Kaya kung gusto nyo, pwede kayong pagsamantalang manirahan dito sa bahay ko. Ayos lang ba yun sa'yo, Malari? Oo naman. Pagkakatiwalaan ko naman kayo hanggat gusto nyong manatili rito. Bukas ang tahanan ko para sa inyo. Naku, maraming salamat po, Ate Malari. Iup po kayo mag-alala dahil makakatawang po ninyo kami ni Kuya Oliver sa mga trabaho dito sa bahay. Naku, huwag nyo nang isipin pa yon. Huwag kayong mahihiya kapag may kailangan kayo. Sige, Malari. Maraming salamat ulit sa iyo. Napangisi si Malari sa sinabi kong yun. Pansamantala kaming tumuloy sa bahay niya. Noong mga sumunod na araw, sinimulan naming hanapin si Lola. Hinahayaan lang kami ni Malari, pero may hinala akong may tinatago siya, kaya hindi ako lubusang nagtitiwala. Hanggang isang dapit hapon, habang abala sa gawaing bahay, narinig naming umatungal si Max sa labas. Kuya, ano kayang problema ni Max sa labas? Hindi ko nga rin alam. Yung mabuti pa, puntahan natin siya. Natahimik na siya kaya baka may nangyari. Sige po, Kuya, bilhin na po natin. Sige, Justin. Teka, sasamahan ko kayong dalawa. Teka, walang niya. Mukhang huli na tayo. Wala na rito si Max. Naku, isa na kaya nagpunta yung asong yun. Sana hindi ko na lang siya tinali rito sa labas ng bahay. Ano ba yan? Baka nasa paligid lang yung aso nyo. Mas mainam pa siguro na hanapin na natin siya. Tama, hanapin po natin siya.
Tara na, umalis na tayo. Hanapin na natin siya bago pa siya makalayo. Sige, tara na. Hinanap namin noon si Max sa paligid. Pero inabot na kami ng gabi ay hindi pa rin namin nakikita ang aso namin. Labis kaming nabahala noon ni Justin dahil alam naming posibleng maligaw si Max dahil hindi niya gamay ang baryong iyon. Minabuti na lang muna naming umuwi noon para tingnan kung nakabalik na siya sa bahay. Pero wala pa rin siya roon. Huwag mo nang isipin ang bagay na yun, Justin. Maya-maya lang nandito na rin siya. Kaya tatagan mo lang ang loob mo. Kuya, hindi kaya may nangyari ng masama kay Max? Hindi natin siya makita sa paligid kahit ilang beses na tayo naghahanap sa kanya. Kaya naisip ko na baka may pinuntahan siya. At napahamak na siya, kuya. Teka, malakas ang kutob kong nakalayo ang aso ninyo, Oliver. Gabi na ngayon Kaya baka mahirapan na rin siyang makabalik dito sa bahay. Ang mabuti pa siguro, hintayin niyo na lang ako dito at ako na ang bahala maghanap sa kanya. Di naman pwede mangyari yun, Malari. Kailangan kasama mo kami sa paghahanap kay Max. Dahil delikado rin kung mag-isa ka lang aalis. Tama po si Kuya Oliver at Malari. Isasamahan na lang po namin kayo na sa gayon mas mabilis po natin makita si Max. Ano ba? Matagal na ako namumuhay mag-isa sa nayong to, no? Kaya wala kayong dapat ipag-alala sa akin. Makakaya ko ang sarili ko. Mas delikado ang baring to sa mga dayong katulad ninyo Gayong gabi na at hindi pa kayo masyadong pamilyar sa lugar na to. Hayaan niyo na ako. Ako na lang ang maghahanap sa alaga ninyo. Pero baka mapahamak ka, Malari. Abay hindi namin mapapatawad ni Justin ang mga sarili namin kapag may nangyaring masama sa'yo. Huwag niyo na akong isipin. Ang mas mahalaga makita ko at uwi ko rito ang aso ninyo. Ako na bahala sa kanya. O sige, kung yun talagang gusto mo hindi ka na namin pipigilan pa. Hihintayin na lang namin ni Justin ang pagbabalik mo rito ha. Sana naman mahanap po si Max. Basta, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Para lang maibalik sa inyo yun. Magtiwala kayo sa akin, okay? Basta habang wala ako rito, wag na wag kayong aalis ng bahay Lalo na kapag gabi. Manatili lang kayo rito dahil alam kong ligtas kayong dalawa rito. Sige, Malari. Huwag mo kaming alalahanin. Mag-iingat ka ha. Kayo rin, Justin Huwag kayong magpapapasok ng kahit sino dito. Lalo na kung hindi rin nyo kilala. Isarado nyo lang ang pinto at bintana. Sige na, alis na ako. Ingat po kayo, Ate Malari. Tinamuan lang ni Malari si Justin bilang tugon. Dala ang patalim ay lumabas na ng bahay ang dalaga. Nang mawala na siya, mabilis na isinarado ni Justin ang pinto. Hindi naman kami mapakali ng mga oras na iyon dahil nababahala kami sa kanilang dalawa. Sana nga po may uwi ni Ate Malari si Max, Kuya Oliver no? Nag-aalala ako ng gusto sa asong yun dahil sa biglaan niyang pagkawala. Basta magtiwala na lang tayo kay Malari. Mas gamay niya ang nayong to kaya may posibilidad na makita niya talaga si Max. Gusto man natin tumulong sa paghanap sa aso natin pero tama nga si Malari. Baka pati tayo mapahamak kapag nagpumalit tayong umalis dito sa bahay niya. Paano po kung may nangyaring masama kay Ate Malari at hindi man lang natin siya matulungan, Kuya? Ano ba? Hindi tayo dapat nag-iisip ng mga ganyang bagay, Justin. Hindi naman natin alam kung anong kayang gawin ni Malari. Alam kung hindi siya gagawa ng bagay na ikakapahamak niya. Marahil malaki ang tiwala niya sa kanyang sarili kaya dapat tayo rin. Kahit sa pagkakataon na ito lang, Justin. Sige po, Kuya Oliver. Pagdarasal ko na lang yung kaligtasan nilang dalawa ni Max. Sana makauwi kagad sila ng walang sugat o kahit isang galos man lang. Sana nga ganun na mangyari. Hinintay namin ang pagbabalik ni Malari ng gabing yun. Umaasa rin kami na kasama si Max. Lumipas sa mga oras at mas lumalim pa ang gabi pero hindi pa sila nakakauwi. Labis na pag-aalala na ang nararamdaman namin ng mga oras na yun. Justin, kung iwan mo na kaya kita rito at susundan ko si Malari, hindi ka ba matatakot kung ganun? Hindi naman po, Kuya. Pero hindi po ba sabi ni Ate Malari, huwag na tayong aalis dito sa bahay niya. Lalo na ganitong oras na po ng gabi. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Justin Gusto kong tulungan si Malari na hanapin si Max. Ilang ko naman po yun, Kuya. Ako nga rin naman po Gusto ko rin tulungan si Ate Malari. Pero di ba, may ikpit niyang bawal sa atin na manatili lang tayo dito. Sundin na lang po natin si Ate Malari. Mas alam niya po kung anong makabubuti sa ating dalawa.
Oo siya, sige. Isa ngayon mananatili lang ako rito. At walang gagawin, Justin. Pero kapag hindi pa sila nakauwi bukas, di na ako tutunga no? At maghihintay na lang sa wala. Sige po, Kuya Oliver. Sakaling mangyari man yun, hindi ko rin naman po kayo hayaan mag-isa na hanapin sila. Sasamahan ko po kayo. Tinanguhan ko lang noon si Justin. Hindi na rin namin napigilan ang sarili namin. At dahil sa antok, ay nakatulog kaming dalawa. Kinaumagahan, nang magising kami, wala pa rin sina Malari at Max. Dahil hindi ko na nagugustuhan ang mga pangyayari noon sa amin, nagpasya na kaming hanapin sila. Hindi na rin tumanggi pa si Justin sa kagustuhan kong iyon at nagdala kami ng kani-kaniyang itak at umalis sa bahay ni Malari. Sa pagkakataong to, hindi na ako maghihintay na lang. Gagawa na tayo ng paraan para pareho silang mahanap. Sigurado po ba talaga kayo sa pasyon yung ito, Kuya Oliver? Oo naman, Justin. Sigurado na ako. Sa ngayon, hindi ko nang iniisip pa kung ano mang posibleng mangyari sa akin. Basta mas mahalaga, mahanap natin si Max at maging si Malari. Pero paano po kung nakauwi pala sila ngayong araw at hindi tayo nagkita-kita sa daan? Sa tingin ko naman malabong mangyari yung ganun, Justin. Kung isipin natin na mabuti, kagabi pa sana sila nakauwi kung hindi sila parehong napahamak, di ba? Pero tignan mo hanggang ngayon, wala pa rin sila. Kaya malakas ang kutob kung posibleng may nangyari nga sa kanila. Siguro nga po tama yung iniisip po ninyo, Kuya. Kaya naman, iwaksin na lang muna natin yung isipan natin at mga sinasabi ni Malari na delikado ang nahayong to para sa ating dalawa. Basta manalig lang tayo. At alam kong hindi tayo pababayaan ng nasa itaas, Justin. Opo, Kuya Oliver. Nagsimula na kaming magganap kina Malari at Max. Sinuyod namin ang baryong iyon pero inabot na lang kami ng gabi at hindi namin nakita ang dalawa. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad namin hanggang sa nakarating kami sa sentro ng nayong iyon. Nakaramdam pa ako ng kakaibang kaba sa hindi ko malamang dahilan. Naging alerto rin ako noon at napansin iyon ni Justin. Maging handa ka sa posibleng mangyari, Justin, ha? Bakit po, Kuya? Kinukutubad ako ng masama sa mga oras na to eh. Iniisip kong baka may hindi inaasahang mangyayari sa atin dito. Kaya maging alerto ka lang. Kaya po pala, kanina ko pa po kayo napapansin. Parang balisa po kayo. Huwag niyo po akong lalahanin. Dahil nakadaan naman po ako, Kuya Oliver. Mas mabuti na rin yun. Kaysa maging pabaya tayong dalawa sa sitwasyong to na maaari pang ikapahamak natin. Mahihirapan din tayo kung sakaling may susugod sa atin eh. Na kahit anong nilalang. Lalo na't liwanag lang ng buwan ang nagsisilbing araw natin ngayon. Hindi na nakaimik pa si Justin at naging mapagmatsyag na kami sa aming paligid. Nasa ganoong sitwasyon kami nang makarinig kami ng sunod-sunod na paghuni ng tiktik. Hindi rin lingid sa kaalaman namin ang tungkol sa mga ganoong nilalang at sa iba pang mga aswang dahil nagkukwento si Lola Vida noon sa amin tungkol sa kanila. Pinanindigan naman ako ng balahibo dahil alam kong nasa malapit lang sila. Mahina ang paghuni ng tik-tik na naririnig natin, Kuya. Mukhang umaaligid lang sa atin ng mga nilalang na yan. Hindi ka nga nagkakamali sa inisip mong yan, Justin. Kaya nga dapat napaghandaan natin ang mangyayari. Hindi natin alam ba't baka bigla na lang tayo sugurin ng mga aswang dito eh. Subukan lang nila, Kuya. Hindi naman natin sila atrasan eh. Hindi po ba? Hindi natin gagawin ang bagay na yun. Hindi naman tayo tinuruan ni Lola Vida na maging duwag sa pagharap sa mga nilalang ngayon eh. Makakalaban naman tayo sa kanila. Ngayong may kaalaman din tayo sa pagkikipagbuno dahil sa mga itinuro sa atin ni Lola. Tama po kayo, Kuya. Marahil, ito ang ibig sabihin ni Ate Malari na delikado para sa atin ang nayong to. Lalo na't tuwing gabi dahil pwede tayong aswangin. Siguro ma. Pero hayaan na lang natin yun. Gayong nandito na rin naman tayong dalawa eh. Hindi na umibig pa si Justin. Nasa ganoong sitwasyon naman kami nang may marinig kaming mga pagyabag sa paligid namin. Dahil doon, kinuha namin ang mga itak sa kaluban nila at hinawakan ng mahigpit. Naghahanda sa kung anong susugod sa amin sa mga oras na iyon. Ilang sandali pa, may nagsilapasang mga nilalang na maiitim ang balat at naglalangis. May mapupulang mga mata, mahahabang kuko at bilang nakalawit. Kuya, makakaya kaya nating labanan ng mga nilalang na yan? Oo, Justin. Tik-tik ang tawag sa mga nilalang na yan. At sila ang may gawa ng ingay na narinig natin kanina. Sige po, Kuya. Nakahanda na rin naman po ako kung lalabanan po natin sila.
Tumango lang ako kay Justin. Walang ano-ano. Mabilis kaming sinugod ng dalawa sa kanila. Matapang naman naming hinarap ang mga nilalang at kinalaban sila. Tatagain ko na sana ang kalaban ko, pero mabilis siyang nakailag. Hindi ko inasahang kakalmutin niya ako gamit ang mahaba niyang kuko, kaya hindi ko siya naiwasan. Nakatsampa kang hayop ka! Mamaya ka sa akin! Teka, ayos po ba kayo, Kuya Oliver? Oh, Justin, daplis lang to. Kaya huwag kang mag-alala. Lumabad ka lang at huwag mo kaya masugatan ka! Tumangulang ang kapatid ko noon sa akin at itinuloy ang pakikipagbuno niya sa kalaban niya. Ako naman ay galit na napatitig sa katunggali ko nang nakangisi. Nang mga oras na yun, hindi na ako nakapagtimpi pa at inatake ko na siya. Sinalubong naman niya ako at naglaban kaming dalawa. Ilang beses niyang sinubukang kalmutin ng sugat ko pero hindi na niya ako natamaan pa. Nagawa ko rin siyang tagain at daplisan sa tagiliran niya kaya napalayo rin siya sa akin. Huwag kang lumayo sa akin dahil papatayin kita! Kuya, magtulungan na lang tayo sa pakikipaglaban sa kanila. May hirapan tayo kapag nakanya-kanya tayo ng labanan eh. O sige, mas mainam lang siguro kung ganun ang gagawin natin. Mabilis ako lumapit kay Justin at sinugod ang kalaban niya. Gaya ng sinabi niya, ay pinagtulungan namin ang mga aswang. Sinugod nila kaming 5 at aaminin kong nahirapan kami ng mga oras na yun. Ilang beses nila kaming nakalmot at nasugatan gamit ng mahaba nilang kuko. Hindi rin namin sila nagawang mahuli at mahawakan dahil madulas ang kanilang mga katawan. Kung hindi pa tayo makakaalis dito, kuya, siguradong mapapahamak tayo sa kanila. Hindi dapat tayo umatas sa mga aswang na to, Justin. Paslangin natin silang lahat. O kaya, pawasan man lang natin kahit 2 o 3. Sige kuya, pero kapag nagawa natin yun, tatakas muna tayo sa mga aswang na to Sige. Nang muli kaming atakihin ng mga tiktik, ginamit namin ang buong lakas namin para tagain sila. Nagawa naming tamaan ng 2 sa kanila, kaya nagkaroon kami ng pagkakataon na mapaslang ang mga iyon. Inundayan namin sila ng pagtaga hanggang sa bumulagta na lang sila sa lupa nang walang buhay. Kuya, galit na ang mga aswang na yan sa atin. Ano ba bang gagawin natin? Kung ako lang ang masusunod, gusto kong labanan sila hanggang sa maubos sila. Pero inaalala ko yung kaligtasan mo eh. Kaya sa mga oras na to, tatakasan muna tayo ha? Umalis na po tayo rito kuya. Hahabulin nila tayo eh. Pero alam ko makakatakas tayo sa kanila. Nagsiangal ang mga nilalang, kaya wala na kaming nagawa pa kung hindi ang tumakbo ng mabilis paalis doon. Hindi nga kami nagkamaling, hahabulin nila kami, kaya walang tigil ang pagtakbo namin ni Justin. Kalaunan, hindi na namin narinig ang mga mabibilis nilang pagyabag, kaya tumigil kami sa aming pagtakbo. Mukhang hindi na tayo sinundan ng mga aswang na yun Oo nga po, kuya. Siguradong naisip nilang hindi rin tayo magpapahuli sa kanila eh. Kaya tinigilan na nila tayo. Siguro, ganun na nga. Grabe, hindi ko akalaing tatambangan tayo ng mga tiktik na yun. Mabuti na lang nakatakas tayo sa kanila. Oo nga po eh. Ano po kayong nangyari kina Max at Ate Malari yun? Hindi ko rin masasagot yun, Justin. Pero sana, nasa mabuting kalagayan silang dalawa. Sana hindi sila nahuli o kaya nabiktima ng mga aswang. Kaya pala delikado ang gabi sa nayong to, kuya. May mga aswang palang gumagalat, muntikan pa nila tayo mabiktima. Kahit na ganoon, hindi dapat tayo tumigil sa paghanap sa dalawa ha. Kapag nakuha natin si Max, uuwi kagad tayo at hindi na babalik sa nayong to. Pero paano si Lola Vida, kuya? Hindi ko rin alam eh. Pag-isipan ko na lang ng mabuti kung anong gagawin ko sakaling matagpuan na natin sila. Yung alaga natin, maging yung dalagang yun. Basta sa ngayon, umuwi na lang muna tayo sa bahay ni Malari ha. Napayok mo na lang si Justin at hindi na nagsalita pa. Tahimik naming binaybay ang daan pabalik sa bahay ni Malari. Nasa kalagitnaan kami ng paglalakad naming dalawa nang pareho kaming mapasigaw ni Justin. Nagulat kami dahil nasilo kami ng lambat, dahilan para hindi kami makalis. Kuya, ano na pong gagawin natin ngayon? Mukhang mahirapan tayo makalis sa lambat na to.
Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala. Gagawa ko ng paraan. Yan! Dakpin ninyo ang dalawang yan! Hawakan ninyo sila ng mabuti at siguraduhin hindi sila makakapiglas. Huwag silang papakawalan. Kahit ano mangyari, Teka, sandali lang po. Ano pong gagawin niyo sa amin? huwag na kayong magbangmagan pa. Alam ninyo ang dahilan kung bakit namin kayo huliin. Kuya, anong sinasabi nila? Bakit nila gagawin niyo sa atin? Hindi ko nga rin alam, Justin eh. Bakit niyo po kami huhulihin? Ganyan wala naman po kami kasalanan sa inyo. Wala kami ginagawa masama ng kapatid ko. Oo nga po. Uwi na po kami ng bahay ng kaibigan namin eh. Kaya pakawalan na po ninyo kami. Dalhin natin ang mga yan sa kuta natin. Mga aswang ang mga yan! Bago pa man tayo masundan ng mga kasamahan nila. Paniguradong pinaghandaan na ng mga nilalang na yun ang paglusob nila sa atin. Teka, hindi po kami mga aswang. Wala kami kinalaman sa mga nilalang na yon. Kaya pakawalan po ninyo kami. Mapapatunayan namin sa inyo na hindi kami kasamahan nila. Walang karaniwang mga tao ang lalabas sa ganitong oras ng gabi. Lalo na't maraming aswang ang gumagala sa mga kanayunan. Eh kung hindi nga kayo aswang, ano ginagawa nyo dito? May hinahanap lang po kaming kaibigan at alagang aso. Maniwala po kayo sa amin. Hindi nga po kami nagsisinungaling sa inyo. Oo nga po. Nagsasabi po kami ng totoo sa inyo. Isa katunayan nga po yan eh. May nakalaban na po kami mga tiktik kanina. Bago pa man po ninyo kami mahuli. Tumakas lang din kami sa kanila dahil naalangan po kami. Teka, nakilaban tayo sa mga tiktik. Tapang naman pala ninyong dalawa kung gano'n. Oo nga po. Tama po kayo sa narinig po ninyo. Tingnan nga po ninyo. May mga sugat kaming natamo dahil sa pagkikipagbulo sa mga nilalang na yun.